Eto pa ilang smartphone guys na meron pong malaking discount ngayon. Sayang naman po kung sasayangin nyo yung malaking discount na makukuha natin. Lalo nga po kung naghahanap po tayo ng bagong smartphone ngayon. Unahin ko na po dito guys sa may Realme C100. Guys, ang SRP po niya is meron po siyang 15,000 na SRP. Pero nakasale po siya ng 10,000 lang. Guys, joke lang po yan. Kahit po ganyan yung presyo ng smartphone na yan, na meron pong malaking discount, huwag nyo pa rin pong bibili niya sa halagang 10,000. Instead, ito na lang po yung bili natin, si Realme P4 Lite. Kasing lakas lang po ito guys ng Realme C100. Pero yung presyo po niya ngayon is nasa around 5,000 lang. Syempre lamang po sa may battery, saka po sa may storage si Realme C100. Pero guys, makakabili po tayo ng dalawang P4 Lite sa may presyo nga po ng C100. Kaya common sense na lang po. Syempre ito na lang po yung bilhin natin kung Realme nga po yung gusto natin guys. Guys, 5 budget phone at 5 mid-range phone po yung re-recommend ko sa inyo ngayon. Kaya sigurado meron po kayong mapipili dito po sa mga smartphone na babanggitin ko ngayon. Eto guys, ito pong susunod na smartphone natin is si Tecno Pova Curve 2. Isa po ito sa pinaka-street na mid-range phone nga po na mabibili natin na meron pong 17,000 na SRP. Pero ngayon nga po, pagka po ginamit yung link natin ngayon, is magiging 11,000 na lang po yung presyo niya. Isa po ito sa pinakamurang meron pong 8,000 mAh siya battery. Naka-Dimensity 7100 po yung kanyang processor. Meron po siyang AMOLED display, saka po decent na camera. Guys, totoo po talaga nagmamahal po yung presyo ng mga smartphone ngayon. Pero syempre hindi naman forever na mataas po yung presyo nila. Kaya talaga napakalaking bagay po yung binibigay pong discount ni YouTube, saka po ni Shopee, para po makakuha tayo ng wala kang discount sa mga smartphone nga po na napakamahal yung presyo ngayon. Tulad po nitong susunod na smartphone natin. Guys, mahal po yung presyo niya pagka po sa may SRP, pero pagka po naka-sale, I think okay po yung smartphone na to. Ito pong si Tecno Spark 54G. Guys, nasa around 5,000 lang po yung presyo niya ngayon. Kasing lakas po ito ng Realme C100. At ibang bagong labas nga po ng smartphone sa may kulang 20k na presyo. Pero dito nga po kay Spark 50, malaki po yung matitipid natin. Guys, maganda pa rin po yung specs na makukuha natin dito. Dahil naka 7,000 mAh siya battery siya. With punch hole nga po ng display. Habang yung ibang smartphone pa, mahal na yung presyo. Pero naka third up notch pa. Guys, ito pa last chance natin. Para po makabili ng Samsung Galaxy A37 5G. Hindi man siya kasing mura po guys nung nakaraang sale. Na umabot nga po ng around 10,000 pesos. Pero still po guys, para po sa may kulang 15,000 pesos nga po na presyo ng A37 ngayon, I think okay pa rin po yung specs na makukuha natin dyan. Still, mas lamang pa rin po siya compare po sa maraming smartphone ngayon. Dahil lang sa pinakamalaking lamang nga po ni Samsung sa maraming smartphone ngayon, is mas malinis po yung kanyang software at napakatagal nga po ng software update na makukuha natin na aabot po ng 6 years. Hindi po mabibigay yan guys ng karamihan po sa mga smartphone sa ibang brand. Ito pa si Itel Power 80. Nasa around 6,000 lang po yung presyo niya ngayon. Ito ngayon guys ang isa sa pinakamatibay na budget phone nga po na mabibili natin. Dahil literal nga po siya na rugged smartphone na pwede nyo pong ibalibag. Hindi lang po yan guys dahil malaki rin po yung battery niya na meron 7,000 mAh siya battery. Guys, meron din po tayong ongoing na giveaway nga po sa may smartphone na yan. Kaya make sure po na magko-comment kayo or papanoorin nyo rin po yung review nga po natin ng Itel Power 80. Dahil dun po ako pipili ng mananalo nga po ng smartphone na yan. Kaya make sure po na dapat nakasubscribe ka dito sa may channel natin. Kung mid-range smartphone naman guys yung hanap natin, pero gusto nyo rin po ng matibay na build quality, guys, wala na po akong ibang marirecommend sa inyo na meron din pong magandang specs kahit pa paano, kundi po si Honor X9D. Guys, ang presyo po nito ngayon is nasa kulang 20k po yung kanyang SRP. Pero pagka po nagsisale siya, is nasa kulang 15,000 na nga lang po siya. Guys, napakaganda po ng smartphone na to para po sa specs na makukuha natin, lalo pa pagka po discounted siya. Saka kahit pa paano maganda po yung specs na makukuha natin dyan. Meron po siyang AMOLED display. Meron po siyang malaking battery na merong A3 mAh. Naka-Snapdragon po yung processor niya. Okay na rin po ito kahit pa paano sa may gaming. At kahit pa paano rin po, decent din po yung kanyang camera. Guys, klaruhin ko lang po sa inyo. Yung mga discount po na sinasabi ko, isa may Shopee lang po yun available. Saka nga po sa may Lazada. Pero mostly po, sa Shopee po yung mga binabanggit ko ngayon. Kaya if ever po napupunta kayo sa mall at magtatanong kayo kung magkano po yung mga smartphone nila ngayon, guys, hindi tayo makakuha ng malaking discount doon. Dahil puro mga SRP po, yung presyo nga po pagka sa mall. Pero syempre guys, maging mapili po tayo. Ang mga legit po na nire-recommend ko sa inyo is yung mga official store po ng bawat brand nga po. Pero kung sa ibang brand na sobrang mura, medyo magduda po tayo doon. Balik po tayo sa may budget phone guys. Ito pong isang smartphone ni Oppo ngayon na Oppo A60. Guys, ang SRP po ng smartphone na yan is nasa kulang 10,000 pesos. Pero ngayong sale po is nasa around 5,000 pesos na lang po
or kulang 6K po yung presyo niya. Guys, kahit pa paano, still okay pa rin po yung specs na makukuha natin dyan. Compare nga po sa iba na umaabot nga po ng higit 10,000 pesos. Pero syempre guys, hindi ko po siya marirecommend. Kung sa may SRP nyo po mabibili yan, yung si Oppo A6C. Pero kung sa may discounted, I think okay na po yan kahit paano. Dito naman tayo guys sa may smartphone po ni Nubia. Ito pong si Nubia Neo 5 5G. Guys, meron po siyang 13,000 na SRP. Pero ngayon nakasale na lang po siya ng less than 9,000 pesos. Ito po guys sa pinakamurang meron po mga gaming features sa smartphone na mabibili natin. Dahil meron nga po siyang shoulder trigger button. Malaki po yung kanyang battery. Isa rin po ito sa pinakamalakas nga po na mabibili natin sa may kulang 10K nga po ng presyo. Guys, maganda na rin po kahit paano yung kanyang display kung gaming phone nga po yung hanap natin. Dahil napakabilis po ng kanyang touch sampling rate. Kaya kung nasa kulang 10K po yung budget nyo, I think maganda po i-consider ang smartphone na to ngayon. Lalo nga po't mababa yung kanyang presyo. Ang huling smartphone po natin dito guys sa mga budget phone po ng mga smartphone is ito pong si Vivo Y05. Nasa around 5,000 pesos po yung presyo niya ngayon. At kahit paano malaki po yung kanyang battery na merong 6.5 mAh siya battery. Kung papansin niyo po guys, iba't ibang brand po yung nare-recommend ko sa inyo dito nga po sa list natin at sa nakaraang video natin. Dahil guys, hindi naman porket meron pong isang pangit na smartphone si Realme or si Oppo, lahat na po ng smartphone nila talagang sablay na. Guys, meron pa rin naman mga smartphone po na sulit sa bawat smartphone brands. Kailangan lang po talaga natin tingnan maigi yung specs nila at tingnan po natin yung presyo nila kung tama ba yung specs nga po sa makukuha natin para po sa may presyo guys sa babayaran natin. Dahil may mga smartphone nga po guys sa umaabot po ng 20,000 pero yung specs po na makukuha natin pang around 5,000 pesos lang dapat. Pero kahit pa paano, meron pa rin naman mga smartphone po na tama lang yung presyo para po sa specs nga po na makukuha natin. Tulad po nitong huling smartphone natin, guys, nang lumabas yan, talagang sinabi ko na talaga medyo mahal po yung kanyang presyo para po sa specs na makukuha natin. Pero after nga po ng ilang buwan, at lalo nga po sa may panahon ng sale, guys, malaki na po yung discount na makukuha natin. At para sa akin, isa po siya sa pinakasulit ngayon kung mid-range nga po yung hinahanap natin. Pero yung presyo niya, talagang mababa na dahil nga po sa discount. Overall specs is okay po ang smartphone na to. Naka 5G po siya, naka AMOLED display, decent po yung camera, at malaki po yung battery. Guys, hindi ko agad na-appreciate ang smartphone na to dahil ang dami pong smartphone na mas maganda sa kanya. Nung unang lumabas nga po siya, pero ngayon nga po sa ganyang presyo, sabayan pa nga po ng mga smartphone po na sagad talaga sa overprice. Masasabi ko, na ito pong si Infinix Note Edge 5G, dahil nga po sa malaking discount niya, sulit lang po yan kahit papano. Lalo nga po kung ganyan lang yung presyo niya, sa around 11,000. Guys, marami pa pong smartphone na sulit nga po sa may shopping ngayon. Tingnan nyo lang po yung mga bawat shop ng mga bawat brand. Sigurado makakapili po kayo ng smartphone po na para sa inyo guys sulit. Lalo nga po at meron po silang malaking discount ngayon. Guys, para po sa inyo, anong smartphone po dyan na pinakasulit dyan nga po sa may list natin? Pa-comment lang po sa may comment section at palike lang po yung video natin. Thanks for watching.